Hello mga kamarites! Ngayong araw nga ay naggawa ako ng panibagong recipe. At ang tawag nga dito sa recipe na ito ay burger steak pero homemade by me. At pinirito ko na nga pala itong tirang isda sa rep. At syempre, tinanohan ko to ng kamatis at saka ng pag-uong homemade by me. At masarap nga ito mga mare. So ito na nga, inumpisan ko nang gumawa ng sariling patis. 1/4 nga giniling, naglagay lang ako dito ng paminta, sibuyas. Sibuyas sa may konting giniling, charot. At naglagay na nga rin ako dito ng harina, kahit na anong klaseng harina, okay lang. Naglagay na nga rin pala ako dito ng herbs and spices, kaya naman binilog-bilog ko na ito at ito'y pinirito ko na, ginawa ko na itong hugis patis. Siguraduhin nyo lang mga mare na kapag piprito inyo ito ay bago nyo ilagay ay mainit na yung kawali at mantika. Gadahan nga lang dito pag sarili mong gawa ay sigurado malalaki ang patis dito at matataba. Uy, ano bang mataba yan? Ang patis nga po yung matabang tinutukoy ko. Nakakaloka. Lalaman mo nga pala tong patis kung luto na ay brownish na siya. Nagluto nga pala ako nito mga mare dahil nag-crib ang aking asawa. Kita mo, nagkikrib pa siya. Akala mo naman buntis. Pinagbigyan ko na nga mga mare para naman ako'y pag nag-request na i-date naman ako. At habang tinatapos kong lutuin o prituhin lahat ng ginawa kong patis ay naisipan ko nang gumawa ng sauce o gravy nito. Separate bowl nga mga mare, tinunaw ko lang itong crispy fry. Opo, isang paketeng crispy fry lang po ang ginamit ko para mas madali. Sa mainit nga pong kawali ay hinulog ko na itong butter, hintay po natin siyang matunaw. At kapag nakita na nga natin tunaw na itong butter, ihulog na natin itong mushroom at iprito na natin ito. Ang ginamit ko palang mushroom dito mga mare yung nabibili ng nakapak, hiniwa-hiwa ko lang ito na maliliit. Habang ginigisa nga natin itong mushroom ay ilagay na natin itong slurry na ginawa natin kanina para naman kumulo-kulo na ito. Syempre mga mare, wag natin kalimutan itong halu-haluin para hindi ito mamuo. O baka sabihin nyo po, sabaw po na sopas yan, hindi po. Habang hinahalo-halo natin siya mga mare, wag natin kalimutan lagyan ito ng toyo. Dato puti po ginamit ko dyan, baka naman po. Tapos nga natin lagyan ito ng toyo ay mag-iiba na yung texture niya. Habang nag-iiba yung texture niya, magiging malapot na ito mga mare. Kita nyo naman, hindi na po siya mukhang sopas, mukhang sabaw na siya ng burger steak. Nakakaloka. Pag nakita nyo po na ganito na yung texture niya, lagyanan po natin ng paminta. Pagkalagay nga po natin ng paminta, ay sunod na po nating ilagay itong patis na ginawa natin kanina o ng pinirito natin kanina. Pagkalagay nga natin mga mare, hintay na lang natin tong kumulo. Pagkakulungan nito mga mare, ito na magiging itsura niya. Sigurado mapapasarap at mapapalakas na naman ang kain ng pamilya mo nito. At syempre, ito na yung finished product niya. Sa mga ganitong gawa nga ay mapapasarap at mapaparami ang kain mo dahil sariling gawa mo nga ito. At syempre mga mare, hindi pa natatapos dyan, nagawa nga pala ako ng isda. Itong isang pirasong isda ay hinati ko lang sa gitna at nilamas-lamas ko ito ng isang magic sarap. Magic sarap nga pala ang ginamit ko dito mga mare para mas malasa. Pagkatapos ko nga bugbugin at lamas-lamasin itong tilapia ay nilagay ko na sa isang lalagyan. Pagkalagay ko nga sa isang lalagyan itong pinagprituhan ng patis kanina ay dito ko lang din pinirito itong isda. Para una, syempre mga mare, makatipid na tayo sa mantika at mas lumasa pa itong isda. Ganitong pagkakataon nga mga mare, napapaisip ako na magpasalamat sa Diyos dahil nga hindi lang isang putahe ang nagagawa natin ngayon, kundi 2 putahe na. Kahirap nga ng buhay ngayon ay lagi mong iisipin na magtipid na lang. At pagkatapos ko nga prituhin tong isda, ay nilabas ko na itong sariling gawa kong bagoong. Opo, sariling gawa ko po iyang bagoong na iyan. Dahil masarap ng ternuhan itong pritong isda dito sa bagoong at dito sa kamatis. Kaya naman salamat sa panonood!